Hindi ko akalain na kapag nalinis ang batang ito, may kaunting cute pala siya. Masamang tao. Nakakainis talaga ang mga bata. Huwag kang matakot, babe ko. Nandito si Ed. Lumayo tayo sa kanya. Huwag mo na akong tawagan kung walang importante. Nakakaabala sa paglalaro ko ng mahjong. Kung walang mangyayaring masama, magkakaroon ka na ng apo sa lalong madaling panahon. Ana, akinggan mo ang payo ni Mama. Kahit araw-araw kitang kinukulit na magpakasal at magkaanak, huwag kang gagawa ng kalokohan dahil sa galit. Ang magnakaw ng anak ng iba, maging kidnapper, labag sa batas yan. Huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano. Anak ko po yan. Talaga, nasaan ka ngayon? Pupuntahan ka ni Mama, at makikita ko na rin ang pamilya. Sa opisina ng gobyerno. Jingxiu, nasaan ang bata? Ang cute-cute naman ng baby. Baby, anong pangalan mo? Wala po akong pangalan. Wah? Ilang taon na si baby? 2 years old and 4 months na po ako. Boss Gu. Ayon sa propsyonal na pagsusuri, kumpirmadong kayo nga ang ama ng bata. Anak ko nga pala talaga siya. Ang apo kong mahal. Kawawa ka naman. Ang payat-payat mo. Pwede ka bang yakapin ni Lola? Baby, ausapin mo si Papa. Pwede naman po. Ikaw po ba talaga ang papa ko? Baby, kumain ka muna ng kaunting kakanin. Magpapahanda na si Lola ng pagkain. Ano kaya ang pinagdaanan ng baby? Kahit kumain, maingat na maingat. Ano ba yan? Hindi mo ba pwedeng huwag gamitin ang tono mo sa pagpapagali sa mga empleyado mo kapag kinakausap ang bata? Tingnan mo, umiyak na ang bata dahil sa'yo. Bilisan mo, aliwin mo ang baby. Huwag ka nang umiya. Mamaya, dadalhin kita para bumili ng dami. Ayaw po ba sa akin ni Papa? Hindi. So, gusto po ako ni Papa? Imbestigahan mo ang impormasyon at pinagdaanan ng batang ito. Boss Gu, may anak na po kayo? Ang batang ito, kamukha niyo po. Ang galing. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Sino ang nanay ng bata? Bakit mo iniwan ang nanay ng bata? Ma, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya ang tungkol dito. Bilisan mo, bigyan mo ng pangalan ang bata. 2.5 taon na ang bata, wala pa ring pangalan. Ang palayaw niya ay LL na lang. Kasi, ang lakas ng hilik niya. Paano ka naging ama? Ang pabaya mo sa pagbibigay ng pangalan sa bata. Pag-iisipan ko pa ang tunay na pangalan. Ang palayaw niya ay Gu LL. Sige na nga. LL, gising na payo. Sino si LL? Palayaw yan na ibinigay ni Papa sa ating baby. Gusto mo ba? Gusto ko. Bakit po ako tinawag ni Papa na LL? Niloloko ka lang ng lola mo. Kasi medyo malakas ang hilik mo. Masamang Papa. Paano ka naging ama? Hindi mo ba kayang purihin si LL? Mas cute si LL kapag hindi siya umiyak, sa tingin ni Papa. Pinapatahan ko ang bata. Bilisan mo at mag-ayos. Pupunta tayo pa mamili. Papa. Ang gandang damit na to, di ba? Ang pangit. Mali ang sinabi ni Papa. Ang gandang damit, di ba? Ikaw lang ang may pangit na panlasa. LL, huwag kang magalit. Isasama ka ni Lola para pumili, okay? Ikaw naman talaga.
Gaano na ba kalaki si LL? Gaano ka na ba kalaki? Hindi mo ba siya kayang pagbigyan? Bumili ka, pero huwag mo siyang hayaang magsuot ng masakit sa mata. Papa, kailan ka umalis? Wow! Ang lambot ng mukha niya. Huwag mong hawakan, hindi ka pa naghugas ng kamay. Puro germs ang kamay mo. Ay, may halimaw. Naging si Papa ang halimaw. Bakit umiyak si LL? Sabihin mo kay Lola. Binuli ka ba ni Papa? Yemem, may dalawang Papa. Naging si Papa ang halimaw. Gusto kanin si LL. LL baby, huwag kang matakot. Walang halimaw. Tito mo yan, kapatid siya ni Papa. Tingnan mong mabuti. Magkaiba ang itsura ni Tito at ni Papa. Tikay! Kuya, hindi kaya anak mo to? LL ang pangalan niya. 2 taong gulang na siya. Kain na, hugas na ng kamay. Bilisan nyo, hugas na ng kamay. Si Papa at si Pidge, bakit wala nito? Ibibigay ni LL to kina Papa at Pidge, hindi na siya magsuot. Kasi babi pa si LL, si Papa at Tito ay matatanda na. Hindi na nila kailangan magsuot nito. Mabait si LL. Gayon din, susuotan ni Lola sina Papa at Tito. Ang sarap ba talaga? Sarap! Lola, kain din! Hindi ba yan isang mangkok lang ng lugaw na may manok? Ang sarap ba talaga niyan? Ang sarap ng nilutong lugaw na may manok ngayon. Gusto mo bang tikman, Ana? MM. MM. Hela, bakit pa? Anong ibig sabihin ng pinos mo sa moments? Saan galing ang batang yan? Ang kuya mo, 31 na, hindi pa kasal. Saan ka kumuha ng anak na babae? Ma, hindi mo ba nasabi kay Papa ang tungkol kay LL? Ay, nakalimutan kong sabihin sa tatay mo. Hello. Sige, alam ko na. Tatawagan kita ng video call ngayon para makita mo ang apo mo. LL, ingnan mo rito. Ako ang lolo mo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Si Papa ang tumatawag kay LL. Panganay, pangalawa, umalis kayo sa gilid. Nakaharang kayo sa paningin ko kay LL. Lolo, Ay, ang kite-kit talaga ng LL namin. Pagbalik ni Lolo, dadalhan namin ng regalo si LL. Ma, ako na. Si LL, sa akin matutulog ngayong gabi. Maligo ka na. Hindi ka ba marunong maligo mag-isa? hindi marunong si LL. Papa, si Papa ang magpapaligo kay LL. Papa. Ma, bakit ka nandito? Bakit mo iniwan si LL sa gilid ng kama at umalis ka na lang? Paano kung gumulong siya at mahulog? At saka, kahit tag-init ngayon, mahina ang katawan ng mga bata, madali silang sipunin. Sa susunod, tandaan mong takpan si LL ng kumot. Naiintindihan mo ba? Papa, gutom ang tiyan ko. Hindi ako marunong magtimpla ng gatas. Pagtiyagaan mo muna ngayon. May magnanakaw ba sa bahay? Jingy, dalhin mo muna si LL para kumain. May pag-usapan kami ng kuya mo. Kuya, bahala ka na sa buhay mo.
umuwi ka ng maaga ngayon. Tuturuan kitang magtimpla ng gatas. Alam ko na. Magtatrabaho si Papa para kumita ng pera para mabilhan si LL ng magagandang dami at masasarap na pagkain. LL, maglaro ka muna kasama si Lola, okay? Palam, Papa. Hihintayin ka ni LL sa bahay, Papa. Namiss ba ako ng pamangkin kong babae? Tito, isang umaga pa lang, miss na ni LL. Papa, miss ko si Papa. Gusto mo bang bigyan ka ni Tito ng masarap na pagkain, LL? Kakain tayo ng mangga. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Boss Gu, tingnan nyo na lang po kayo mismo. Kung gayon, ipagpatuloy ang investigasyon. Sa loob ng 2 araw, gusto kong malaman ang tungkol sa mag-asawang iyon at lahat ng impormasyon tungkol sa kidnapper. Xiaoqi. Alam mo ba kung sino ang biological na ina ni LL? Maraming beses ko nang sinabi, Master, hindi ako tinatawag na Xiaoqi, ako ay si Aki. Kaya alam mo kung sino ang biological na ina ni LL? At bakit niya kayang pagalingin ang sakit ko? Master, hindi ko pa masagot ang 2 tanong na iyan sa ngayon. Si Boss Gu ba yung umalis kanina? Nagkamali ba ako ng tingin? Assistant Lin, umuwi na ba si Boss Go? Tay, kailan ka pa bumalik? Emie, syempre nagmamadali akong bumalik para makita ang aking apo. Bumalik na si Papa. LL, miss na miss kita. Talaga? Akala ko nakalimutan mo na ako dahil nakakita ka ng masarap na pagkain. Papa, kumain kang pakwan. Huwag ka nang umiyak, mayroon pa. Tay, bakit ka bumalik ng maagang gayon? Syempre para makita ang aking apo. Ano pa ba ang isipin mo, ikaw at ang kuya mo, 2 kasaway na bata? Tito, kumain kang pakwan. Ang bait talaga ng LL namin. Kahit maliit pa, marunong nang magbahagi. Ero ang tito mo, mapili sa pagkain simula pa noong bata. Hindi siya mahilig sa pakwan. Ero ang lolo, hindi mapili sa pagkain. Basta galing sa LL namin, gustong-gusto ng lolo. Mapa, hindi niyo pwedeng masyadong palayawin ang bata. Dapat matuto siyang kumain mag-isa. Maliit pa si LL namin. Ano ba naman kung subuan siya ng pagkain? Kumain ka na nga lang dyan. Pagkatapos mong kumain, tingnan mo na agad yung project sa ibang bansa. Good Jingy. Tito ka ba? Ang pangit mong kumain. Parang hindi ka kumain ng 800 taon. Tingnan mo si LL namin. Ang galang kumain. Umalis ka nga dyan, nakakainis ka. Ngayong summer, mag-intern ka sa kumpanya. Papa, karga. Inantok si LL, gusto nang matulog. Bakit? Hindi ba gusto mong matulog? Gusto ni LL ang kwento. Gayon lang kinwento ni Lola sa akin, wah? Gusto ni LL na si Papa ang magkwento, wah? Magkwento. Hindi ko pa natutunan yan ngayon. Pwede bang bukas ko na lang ikwento pagkatapos kong matuto kay Lola? Hoy old ka. Sa Old Lou, nag-set up ng gathering sa Yunding ngayon. Tara, lumabas tayo at magsaya. Hindi, may gagawin ako. Huwag ka namang ganyan. Gaano ka nakatagal hindi lumalabas? Anong importante ang gagawin mo sa gabi? Ilang araw na tayong hindi nagkikita-kita. Magkukwento ako ng pambatang kwento sa Bobby. Naku, old ka. Kailan ka pa nagpakasal ng patago sa amin? May anak na rin siya. Alin ang gusto mong pakinggan? Noong unang panahon, may isang prinsip. Binigyan siya ng mahika ng isang mangkukulam. At naging palaka. Papa, hindi po maganda ang kwento mo. Mas maganda po ang kwento ni Lola. Ganito po makwento si Lola. 2 taon at 4 na buwan na ang bata, pero hindi pa rin marunong magbasa. Mahina ba ang isip niya? Master, hindi po lahat ng bata ay kasing talino ninyo noong bata pa kayo. LL, normal lang ba ito? Jingxiu. Kaninong bata ang karga mo? Sa studio mo na sabihin. Jingxiu. Anak mo ba talaga ang batang ito? Ano sa tingin mo?
Ikaw ay isang henyo na may IQ na 200. Kung si LL ang anak mo, paano mangyayari? Papa, nasaan po tayo? Wow! Psychological counseling room. Bakit po tayo nandito? Anong gagawin natin dito? Bakit po ako tinitingnan masamang tiyo na yan? Sino ang tumatawag sa akin? Wah? Papa, tulungan mo po ako. Sasaktan po ni masamang tiyo si LL. Huwag kang umiyak, hindi siya masamang tao. Kaibigan siya ni Papa. Pinapatingnan ka ni Papa sa tiyo. Papa, may ibibigay si LL sa'yo. Abot ka. Gu LL, bakit lahat na lang hinahawakan mo? Wah? Masama si Papa. Sinigawan si LL. At itinapon pa ang kaibigan ni LL. Iyon ay ipis. Hindi mo yon kaibigan. Napakarumi niyan, alam mo ba? Huwag mo nang hahawakan yan uli. Hindi naman. Iniwasan na nga si LL mga bata. Ang insekto ang kalaro ni LL. Masaya si LL. Huwag kang umiyak, LL. Nag-alala lang si Papa sa'yo. Bakit may ipis sa studio mo? Ha, baka pumasok lang. Yarlin, lumabas ng resulta. Sabi ko na nga ba, ang anak ng isang henyong tulad mo, paano magiging mababa ang IQ? Tingnan mo na lang. Hindi talaga siya tanga. Kung gayon, bakit siya napakabobo? Jingxiu, normal ang IQ ni LL, bata pa siya, hindi pa ganap na nabubuo ang utak niya. Jingxiu, huwag kang umalis. Isama mo ako, di ba? Matutulungan pa kitang aliwin si LL. Hindi kailangan. Ay. Isama mo ako. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos ngayon. Sig. Jingxiu, bakit mo ipinarada ang kotse sa entrance na mall? Hindi ba't dadalhin mo si LL para kumain? Hindi nagmamadali. Hindi pa huli ang lahat para mag-inspeksyon muna bago kumain. Boss Gu, bakit ka biglang dumating? Ngayon, hindi ako si Boss Gu. Ako ay isang customer. Ang tunay na boss ay narito. LL, kunin mo lang kung ano ang gusto mo mamaya. Huwag kang mahiya kay Tito Lin, naiintindihan mo? Talaga? Naman pumili ka na. Jingxiu, medyo kakaiba ang panlasa ni LL. Hindi ba talaga kailangan nating pakialaman? Mula sa profesional na pananaw ninyong mga psikiatrist, kung hindi pakikialaman, ano ang mangyayari? Para itong isang punong lumaking baluktot. Kung hindi ito itutuwid, lalo lang itong babaluktot. Kung gayon, pakialaman na lang natin. Bumalik na ang LL namin. Halika, yayakapin ka ni Lola. Isang araw na hindi kita nakita, miss na miss ka na ni Lola, LL. Lola. Ano ang nangyari, LL? Bakit ka umiyak? Binuli ka ba ng papa mo? Sabihin mo kay Lola. Si Lola ang bahala sa'yo. Sabi ni Papa, bobo daw si LL. At itinapon niya pa ang kaibigan ni LL. Hindi ba't napag-usapan na natin? Bibilhan kita ng masarap na pagkain. Pagbalik mo, huwag kang magsusumbong kina lolo at lola. Pero, bata ako Ang mga bata, hindi naman totoo ang sinasabi. Nakakatawa. Gujingi, umakyat ka sa itaas at magpalin ng dami. Maglaban tayo ng kaunti. Sa martial arts. Kuya, huwag na po. Sumusuko na po ako, mali po ako. Huwag mo akong piliting ulitin. Huwag mo akong piliting ulitin, ha? Kuya, dahan-dahan lang po. Huwag sa mukha. Si Papa at Tito, naglalaro, hindi kasama si LL. Gusto ni LL maglaro, hahanapin si Papa. Maghintay na lang tayo dito sa baba kay Papa, okay? Sige na nga po. Papa, buhatin mo ako. Bakit? Ngayon, hindi na ako masamang papa. Pinapabuhat mo na naman ako. Si Papa ay matanda na Ang mga matatanda, hindi dapat nagagalit sa mga bata. Sino ang nagsabi sa iyo na ang mga matatanda ay hindi dapat magalit sa mga bata? Hehe mua. Kung mangyari ulit ang ganitong pagkakamali, diretso na sa accounting para kunin ang sahod at umalis. Ipagkatuloy.
Ngayong quarter ang ating kumpanya. LL, batiin mo ang mga tito. Magkakilala ka. Nakatingin sa iyo ang lahat ng tito. Masamang tatay. Ayaw sa'yo ni LL. Masamang tatay. LL, bitaw. Gu LL, aso ka ba? Anong kinatawa-tawa mo? Ang gandang ngipin ni LL. Wow! Sig. Ang ganda ng bakas ng ngipin na yan. Gawin mo rin yan sa lola mo. Siguradong matutuwa ang lola mo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Hindi kasing laking mukha ni tatay ang mukha ni lola. Waa! Ayan na nga, hindi magandang salita. Tapos na ang meeting. LL Bobby, naalala mo pa ba si Tito? Nagkita tayo kaninang umaga, di ba? Hindi kaya kagat yan ng pamangkin kong babae? Pero seryoso, ang ganda ng pagkakahanay ng maliliit na ngipin ng pamangkin ko. Kailan ka pa nagkaanak? Bakit hindi mo kami inabisuhan? Hindi ko akalain na ang isang taong kasing lamig at walang puso na tulad mo ay magkakaroon ng napaka-cute na anak. Kung titingnan ng mabuti, kamukha mo nga ang mga features ng bata. LL, hello. Ako ang Tito Lumo. Nice to meet you. Ito ang regalo na inihanda ni Tito para sa'yo. Ito ang mga regalo na ibinigay sa akin mga tito. Hindi ko ibibigay sa masamang tatay, Yemi. Kung ganon, mamaya sa gabi kapag nagutom ka, huwag mo na rin akong tawagin para ipaggimpla ka ng gatas. Aling regalo ang pinakagusto ni LL? Gusto ko tong pigi. Ang ganda. He. Sige, oras na para matulog. Bukas na lang tayo maglaro. Papa, pwede bang ilagay itong gintong baboy sa mesa? Eh! Bakit mo na naman dinala dito? Papa, lalagyan ba ng pera itong alkansya? Pwede mong ilagay lahat na naipon mong pera diyan. Pero wala namang pera si LL. Walang laman ang alkansya. Ngayon may pera na sa loob. Pwede na bang matulog? LL, matulog ka na. Gu LL, pwede bang ilagay mo ang alkansya mo ng maayos diyan? Walang gustong kumuha ng piso mo. Pero gusto ko itong alkansya. Wah! Awo. Masarap ang gwilong ba? Wah! Masarap din ang gatas ni Lola. Gusto ni LL. Ganoon ba talaga kasarap? Masarap. Piggy, kumain ka rin. Wah! Ginny, isama mo si LL mamaya sa exhibition. Siguraduhin mong alagaan mo siya. Papasundo ko kayo kay Tito Lee. Mamaya, pupunta si Papa sa opisina para magtrabaho. Ngayon, sasama ka kay Tito sa school para maglaro. Maging mabait ka at makinig kay Tito. Huwag kang maggagalagala, naiintindihan mo? Opo, magiging mabait si LL. LL, sandali lang ha. Masyadong maraming tao sa labas. Buharin ka ni Tito pababa. Naku po, bakit may karga siyang bata ngayon? Anak niya kaya? Parang kamukha niya nga. Mga anak, halina't batiin ang inyong tatay. Ginny, ang cute mo talaga. Baby, ilang taon ka na? Suway, ang arteng boses mo ah. Hello po mga kuya. Ang pangalan ko po ay LL. 2 years old and 4 months na po ako. Oh, Tara na, labas tayo at manood ng art exhibit. LL, gusto mo bang karjahin ka ni Kuya para manood ng art exhibit? Gusto ko rin karjahin si LL. Bilisan nyo, pakarga naman ako. Gusto ko rin karjahin. Pamangkin ko yan. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Pamangkin ko yan. Tigilan nyo yan. Ah, gawa pala ni Secondyong Master Kuyao ang mga painting na yan. Kaya pala ang gulo ng pagkakapinta, pero ang dami pa ring nanonood.
Ang gandang mga bulaklak, wow! Gusto ni LL. Ang galing talaga ng panlasa ng pamangkin ko. Sa tingin ko rin, maganda ang pagkakapinta ng sunflower na yan. Hindi ko akalain na gusto pala ni Gu Jingxiu ang mga painting ko. Sa wakas, nagkaroon ka rin ng panlasa. Kung gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahiya. Ibibigay ko na lang sa'yo ng libre. Xiao Shito, pwede bang magkaroon ka ng kaunting hiya? Kahit ibigay mo pa sa akin ng libre ang mga makukulay mong painting, hindi ko yan kukunin. Kuya, gusto ni LL. May pera-pera ako. Guta nga, kailan ka pa nagkaroon ng anak? Nakapag-anak ka ng ganito kadandang bata? Bakit? Xiao Shito, sino ang minamaliit mo? Kahit paano, mas marami akong isang boto kaysa sa'yo bilang campus crush. Signa nga. Talagang gusto mo ang painting na to? MMMM. Oy, nakita mo? Guta nga, hindi nagsisinungaling ang mga bata. Hindi ko akalain na may talento pala ako sa pagpipinta. Hindi po, kuya. Hindi po totoo ang sinasabing mga bata. Hahaha. Shito, narinig mo ba ang sinabi ng pamangkin ko? LL, nandito na tayo. Hahanapin na natin si Papa. Wow, ang laki dito. Tito. Sir, hinahanap niyo po ba ang C? Ihahatid ko na po kayo sa taas. Nasa top floor na po tayo. Pasensya na. Second yung master, dito po tayo. Palam at, wow, hahanapin na ni LL si Papa. Paalam, baby. LL, huwag kang tumagbo. Hindi yan ang alkansya mo. Alkansya. Alkansya ni LL. Bakit ang bilis mong kumakbo? Hindi ka ba natatakot madapa? Alkansya. Alkansya ni LL. Kuya, si LL panayang hinging alkansya. Anong alkansya? Mayroon siyang kaperhong alkansya. Siguro akala niya, yung nasa mesang sekretarya ay sa kanya. Boss Gu, mayroon po ba kayong ipagagawa sa akin? Ang gandang alkansya. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Sa ate yan. Nasa bahay ang sayo. Hindi ka dapat kumuha ng gamit ng iba. Sa Etienne. Nasa bahay ang sa akin. Wow. Sumunod ka at alamin ang mga gawain sa kumpanya ng maaga para madali kang makapag-umpisa sa hinahara. Magpapahinga tayo ng 10 minuto. Tikman natin ang bagong kape ng kumpanya. Ano sa tingin mo? Bigyan mo si LL ng isang basong mainit na gatas. Gamitin ang eksaktong kaparehong kasa ng kape. Masarap ba ang gatas? Lola, masarap. Pangit ang tasa. Nasiyahan ka ba sa paglalaro kasama si Tito ngayon? Maganda ba ang art exhibit? Maganda. Wow, mga bulaklak. Maganda. Gustong-gusto ni LL. Kuya, napansin mo ba nakakaiba ang panlasa ni LL sa sining? Hindi mo ba siya pwedeng pakialaman? Mohan. Pwede bang sabihin mo sa kapatid mo na huwag nang mag-art sa hinahara? Alagang sinisira niya ang mga bata. Anong ibig mong sabihin? Ang pagpapabuti ng panlasa ni LL ay madali lang naman. Tingnan lang niya ang maraming gwapo at magaganda. Di ba? Hayaan mong mas pahalagahan ni LL ang iyong mukha na parang gawa ng Diyos. Mas maganda pa yan kaysa sa anumang art exhibit. Anong nangyari? May isang empleyado na kumakain ng ice cream sa pantry. Nakita ni LL, gusto rin niya kumain. Sinabi ko sa kanya na bawal kumain ang mga bata. Medyo nalungkot siya dahil hindi siya nakakain. Kumuha ka ng chocolate ice cream para sa kanya. Kuya, bata pa si LL, hindi siya pwedeng kumain na masyadong malamig. Siguradong sasakit ang tiyan niya. Bilisan mo. Kumain ka. Ayaw ni LL mabaho. Tatay, ilayo mo ang mabaho. Akala mo hindi kita kayang disiplinahin. Hindi nakikita. Hindi ako nakikita ni tatay. Umalis na lahat ng mabaho. Hindi mabaho si tatay. Amuyin mo kung ayaw mong maniwala. Hindi mabaho si tatay. Mabango si tatay. Alam mo kung bakit. Kasi mabango si LL, di ba?
Si tatay ay kasama ni LL, kaya mabanggo rin si tatay, di ba? Ha. Kuya, sa lahat ng bagay, kailangan mong isipin ang magandang panig. At least, maganda ang pananaw ni LL sa buhay. Pwede ba tayong pumili ng iba? Kaso, gusto ko tong dress na to. Hoy, Mama Lee, kunin mo yung pera sa alkansya sa kwarto ko. Papa, wag mong kunin yung pera sa alkansya ko. Hindi ba gusto mo tong dress na to? Kukunin ko yung pera para bilhin yan para sayo. Kuya LL, hindi ba ₱1 lang ang laman ng alkansya? Kahit padagdagan mong 10,000, hindi pa rin sapat para bilhin yung gown na yan. Narinig mo ba ang sinabi ng tito mo? Marami ka pang utang sa akin, ha? Sabi ni Lola, ang kay Papa ay kay LL, ang kay LL ay kay LL pa rin. Kaya wala akong utang kay Papa. Hindi ba sinabi sa'yo ng lola mo na dapat makinig ang mga bata sa papa nila? Hindi po. Bukas, suotin natin yung kulay asul na dress, okay? Ayaw, gusto ni LL yung pula. Gusto ni LL bigyan ng sorpresa si Lola. Kung isusuot mo yung asul bukas, dadagdagan ko ang laman ng alkansya mo. Anong ginagawa mo? Gusto kong pera. Hanapan mo ako ng mga litrato at video ng mga artista. Dapat yung magaganda. Anong nangyari, Papa? Sirang-sira ba ang tea? Gusto ni LL manood ng cartoons. Ayaw. Ayaw kong panoorin yan. Hindi rin alam ni Papa kung anong nangyari. Panoorin mo muna to ngayon. Bukas ipapaayos ko. LL. Sa tingin mo, yung mga kuya at ate na nakita natin kanina, magaganda ba sila? Hindi kasing ganda ni Papa, wa. Si Papa ang pinakamaganda. Tama. Ganoon nga. LL, nandito na. Halika na, batiin mo ang iyong Papa, wa. Aray, masakit ang paa ko. Papa, tulungan mo ako. Kanino mo natutunan yung sinabi mo kanina? Sino ang nagturo sa'yo na sipain ang pinto? Gayon, si Tita sa school. Ganon nga. Hindi sinasadya ni LL. Papa, huwag mo sanang ayawan si LL. Mali yan. Kung gagawin mo pa yan sa susunod, maghanda ka sa palo. Nagkamali si LL, hindi ko na rin gagawin. Kuya, anong nangyari? Kuya, nagkamali ako. Huwag sa mukha. Sa harap ni LL, mag-ingat ka sa iyong pananalita at kilos. Kung sisiyain mo pa ang bata, ikaw na ang bahala sa negosyo sa Afrika. LL, simulang gayon, hindi na tayo sisipan ng pinto, ha? Alam ko na. Sinigawan ni Papa si LL kahapon, wa. Mali pa rin ang pagsipang pinto. Sinigawan ka ng papa mo? Paano naging masungit? Hindi. Ganito lang. Ganon pala. May 5 cherry sa pleto. Binigyan ka pa ni mama ng 3. Ilan lahat? May 8 cherry lahat. LL, halika rito kay Papa. Ano po, Papa? LL, Papa. May tanong ako sa iyo. Binigyan ka ni Papa ng 12 cherry. Ngayon, kinuha ko ang 2 cherry. Ilang cherry pa ang natira kay LL? Bakit? Hindi gusto ni LL ang cherry, Papa. Kung gusto ni Papa, pwede pa siyang kumuhang 2. He. Papa, gusto ni LL ng isang strawberry. Pwede po bang kumuha si Papa para sa akin? Alam ba ni LL kung anong numero ito? Ang bobo ni Papa. Hindi man lang alam ni Papa ang numero 1. Dapat mag-aral ng mabuti si Papa.
Kung gayon, turuan mo si Papa kung anong numero ito. Papa, sandali lang po. Papa, tingnan mo. Ito rin ay isang strawberry. Kung gayon, isang strawberry plus isang strawberry. Ilan lahat? Maraming strawberry. Pwedeng kainin lahat ni Papa. Ang strawberry na ito ay para kay LL na pinakamamahal si Papa. Salamat, Papa. He. Uy, anong masahap na kinakain ng aming munting matakaw? Lola, kain ka strawberry. Salamat, aking mabait na apo. Hindi kakain si Lola. Para ito kay LL. Inaasar mo na naman si LL kanina, no? Tinuturuan ko lang siyang magbilang. Ito ang regalo ni Tito para kay LL. Anong nangyayaring gayon? May hawak siyang kung ano. Anong bagay ang pinahahalagahan ni LL ng ganito? Hindi niya man lang mahawakan ang regalo. Pera, syempre. Kaya, binigyan mo ng black card ang pamangkin ko? Ang tingin ng pamangkin ko kanina, maingat na parang magnanakaw ang lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa hapunan ngayong gabi. Ngayon, ang pangunahing layunin ko ay ipakilala sa inyo ang aking apo, si LL. Ililipat ko ang 40% ng aking ari-arian sa pangalan ng aking apo. Umaasa kong lalaki ang aking apo ng masaya at maligaya. Pag-uwi ba ni Papa, bibigyan pa rin niya si LL ng pera? Pag-uwi, ibibigay ko sa'yo. LL, yang walang halaga. Dapat humingi ka ng black card sa papa mo. Mas mahalaga yon. At makakabili ng maraming bagay. Huwag kang maging gulo. Bakit po ginugulo ni Tito ang mabahong amoy? Mabahong-mabaho po ang amoy. Tito Ginny, malapit na po bang malugi ang kumpanya nyo? Narinig ko po kay Papa na henyo raw si Tito noong bata pa siya. Bakit po? Hindi po naman na ni LL ang magandang genes nyo? Sa tingin mo, cute ba si LL? Kate! Si LL ang pinakakute na bata na nakita ko. Naintindihan mo ba ang kasabihang hindi mo pwedeng makuha ang lahat? Mapa. Akyat na po ako kasama si LL para magpahinga. Magpahinga na rin po kayo ng maaga. Sige na, baka mapagod ang apo ko. Mapagod lang si LL sa paglalaro. Hindi ba siya mapapagod pagkatapos maglaro buong gabi? May mental hospital pa ayo. Para sa iyo, yan sa hinahara. Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop. Bakit ako ang angkop? Papa, pera, pera! Bibigyan kita pagkatapos mong maligo. Hehe, may pera na naman. Kung bibigyan ka pa ni Papa ng 3 barya, kasama yung nasa alkansya mo, at yung isa kanina, ilan lahat ang barya mo? Papa, hindi po ako nagbibilang. Bakit ka nagbibilang ng daliri kanina? Sabi po ni Tito, kapag may tanong ang iba at hindi mo alam ang sagot, magkunwari kang nag-isip. Hindi nila isipin na wala kang alam. Papa, ano po ang ibig sabihin may 2 brush? Yung brush ba na pang toothbrush? Para kang maliit na brush. Huwag kang masyadong makinig sa pinagsasabi ng tiyo mo. Palagi lang siyang nagbibiro. Gusto ni LL marinig to. Papa, bakit kinain malaking lobo si Little Red Riding Hood? Dahil ba hindi siya sumusunod? Dahil hindi natutulog si Little Red Riding Hood sa gabi. Kaya kinain siya ng malaking lobo. Huwag kainin si LL. Tulog na ako. LL, gusto mo bang sumama kay Lolo para mangisda mamaya? Mangista ako para kay Papa. Wow! Old Gu, bakit ang late mo ngayon?
Haha, kasama ko kasi ang apo ko ngayon. LL, ito si Lolo Xiao mo, batiin mo siya. Magandang araw po, Lolo Xiao. Ako po si LL. Hello, LL. Kamukhang kamukha mo si Jinking. Mas masigla lang ang ugali mo kaysa kay Jinsu noong bata pa siya. Lolo, bakit walang isda sa kawil ni LL? Siguro, dahil masyadong masarap ang pain ni LL. Ayaw kainin ng mga isda. Parang si LL na may pera pero hindi naman marami kaya hindi niya magastos? Pareho lang ba yon? Boss, gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng gamot sa sipon? Hindi na. Siguro namimiss lang ako ni LL dahil isang araw na kaming hindi nagkita. Old Gu, ang talino ng apo mo. Alam niyang walang isda sa ilog. Kaya ginawa niyang fish pond ang timba ko. Hahaha. May maraming isda sa balde ni Lolo Xiao. Gusto ni LL. Dahil gusto ni LL, ibibigay ko na sa'yo lahat yan. Sabihin mo sa lolo mo na iuwi niya at ilagay sa fish pond para alagaan. Para araw-araw makikita sila ni LL. Tito Xiao, noong bata pa ako at naguhukay ng labanos sa likod bahay nyo, ganyan din ang papuri mo sa akin na matalino at kaibig-ibig ako. Ilang taon na ang lumipas, pero yon pa rin ang mga papuri mo. Iba ito. Noon, nagkamali ako ng tingin. Biro lang, seryoso ako ngayon. Hahaha, mas malambing kalaga ang apo. Nakita niya na hindi alam ni Lolo kung saan ilalagay. Gusto niyang tulungan si Lolo. Hahaha, sige na nga. Susundin ko ang apo ko. Dito ko ilalagay. Si LL ba ang naglagay ng maliliit na mantu dito? Hindi mo masabi, mayos pa ang pagkakalat niya. Ayaw kanin ni Tito, iyan, ang kes ni LL. Masamang Tito, kinain mo lahat ng kes ni LL. Araw-araw, walang magawa ng maayos, pero walang matira sa kinakain. Pasensya na LL, hindi alam ni Tito na kes mo yon. Ibabalik ni Tito sa daddy. LL, nakakain ka na ba ng inihaw na maliliit na manto? Gusto mo bang ihawan ka ni Tito ng maliliit na manto? Pwedeng iihaw ang manto. Naman pwede. Lahat naman pwedeng ihaw, di ba? LL, may ituturo sa iyo si Titong Gayon. Ang aral na ituturo sa iyo ni Titong Gayon ay, mag-ingat sa pag-invest. Sa pag-invest, may talo at may panalo. Wala na ang manto ni LL. Masamang Tito. LL, huwag kang umiyak. Sabihin mo kay Lolo. Anong nangyari? Wala na ang manto ni LL? Naging uling-uling na. LL, huwag ka nang umiyak ha. Hindi na pwedeng kainin ang mantaw na ganyan ang pagkaihaw. Mamaya, bibili ulit si Lolo ng iba para kay LL Babi. Huwag itapon. Hindi pwedeng mag-aksayan pagkain si LL. Ibibigay ni LL ang manto kay Papa para kainin. Huwag na lang siguro. Hello. Anong nangyari, Jingxiu? Masunurin ba si LL ngayon? Haha. Siyempre, masunurin ang apo ko. May inihanda pang ang sorpresa si LL para sa'yo. Boss Gu, kailangan po itong pirmahan ninyo. Kailan niyo po ito aprobahan? Titingnan ko na lang bukas pagdating ko. Uwi na ako para alagaan ng anak ko. Boss Gu, may ipag-utos po ba kayo sa akin? Hintayin mo ako dito sandali. Bibili lang ako ng kung ano. Binilhan ka ni Papa ng maliit na keke. Gusto mo ba? Gusto ni LL ng cake. LL, nasaan ang regalo mo para kay Papa? Ilabas mo na, tingnan natin. LL, ito ba yung uling na ginamit nyo sa pag-ihaw ng isda kaninang tanghali? Dinala mo ba yan pauwi para kay Papa? Kapag ubos na ang uling, hindi na yan magagamit. Hindi ito uling. Ito yung maliliit na tinapay na inihaw ni Tito. Papa, tikman mo, masarap yan. Ayaw ni Papa ng inihaw na maliliit na tinapay. Dapat nating igalang ang matatanda at mahalin ng mga bata. Ibigay mo na lang sa lolo at tito mo. Kuya, okay lang kaya kung kainin to? Ikaw ang nag-ihaw, tapos ako ang tatanungin mo kung pwede kainin.
Tito, masarap ba? Hindi masama. Apa, tingnan mo, gustong-gusto ni Tito. Kaya ibinigay na lang ni Papa ang sa kanya. Dapat magbigay si Papa kay Tito. Alam ko, alam ko. Sabi ni Tita Sudeti, mas matanda si Kuya Mingkon kay LL. Si LL ang bonso, kaya dapat magbigay si Kuya kay LL. Mas matanda si Papa kay Tito, kaya dapat magbigay si Papa kay Tito. Ama, ganoon nga. Ang galing ni LL. LL, hindi ba sabi mo manghuhuli ka ng isda para kay Papa? Ilang isda ang nahuli mo? Ang galing ni LL. Hehe, ang daming isda. Pa! Si LL lang ba ang nakahuli ng lahat ng yan? Ang apo ko lang ang nakahuli ng lahat ng yan. Ang galing talaga ng LL namin.